Good morning everyone. Naku, pang sampung araw na po tayo guys. Ayan. At saka 10 ikot din, no. Araw-araw na po yan. Hindi na po yan dadagdagan. Akala ko nga hindi na ako makaalis. Kasi 6:30 na ako nagising. So, super late na po, no? Sana medyo maulan-ulan kasi kanina. So, napasarap tayo sa tulog. Meron palang market ngayon. Sa timing mayroon tayong dalang pera. Bibili akong bigas ni Lolo Bells at kamote. So ngayon, habang nagpapapawis tayo, meron din tayong topic, no? Para hindi siya boring. Hindi mo bored yung nanonood. Pasmado pa ta kaig kamot, tapos wala pa dyan topic. Katulad sa mga niagin ako ng mga video. So karon natang topic ay pang-apat ko na employer at alaga. Yung fourth employer ko ay doon ako napawaw sa sahod. Dahil okay talaga. Super okay yung sahod ko doon. Ano siya? Diretso siya sa 25 NT. Diba? From 15, hindi. 15 yung ano natin. 15 yung first na salary ko doon sa third. Pero naging 17. Tapos, tumalon sa 25. Kasi, dalawa yung alaga ko doon. Isang Lola Bells at isang, tawag doon, yung na-disgrasya. Na-disgrasya sa yung na-disgrasya siya sa, sasakyan. So, yun. Pag maglakad siya kailangan ng support. Pero, pwede na naman, kaya na naman yung sarili niya. Pero yun lang, atakiang siya. Piang-piang siya maglakaw. Yun lang, piang-piang lang siya maglakaw din. Yung Lola is buutan. Wala ka talagang masabi, yung mama. Pero kontra kayo niya. So feeling ko guys, ako yung referee sa bahay nila. Kasi matikas yung ulo ni yung anak niya. Lalaki yun. Sa umaga na, una siyang nagising. Abay, naghihilamos pa ako, nagsi-CR. Wala na, nakakalabog na yung pintuan. Mamadali na naman ako. Tatakbo na naman ako papunta sa kanya. Ay, nagtakiang naglakaw. Papuntang park. Tapos minsan, hindi lang doon sa park na lagi namin pinupunta na malapit sa bahay. Doon pa talaga siya sa park, yung paakyat. Ay, hindi yun park parang tawag niya. Basta yung malawak ba na? Pwedeng pwede doon maghabulan. Hindi, pero pinakita ko na yan before, yung sa Taishan ako. Sa Taishan pala ako, sa fourth ko na employer, nasa Taishan ako. Tapos ganito. So, una-una, okay pa ang lahat. Napaka-boring doon guys, sa totoo lang. Kasi na siya parang nasa kakahuyan siya ba. Yung halos lahat na makikita ng mga kahoy. Tapos, pag maglibot-libot ka, pero ang ganda ng talaga ng palibot guys, pag lalabas ka. Pero pag sa bahay ka guys, napaka-boring talaga. Sobra. Kasi, ewan ko ba, bakit ganun? Tapos, sa umaga, mostly, ay bumibili yung anak niya, yung pantatlo niyang anak. Kasi bunso yung binabantayan ko yung lalaki. Kasi na-disgrasya. So yun, yung pantatlo niyang anak. Bali, 4 lang kami sa bahay. Yung pantatlo niyang anak, nasa office lagi. Tapos minsan hindi pa dyan natutulog kasi doon natutulog sa boyfriend niya. So, wala dyan at wala siyang ibang kinakatakutan yung bunso nila, yung lalaki. Suplado talaga siya. Kasi yung mama niya, singkahan rin niya. So, mauto na naduga medyo. Naiinis na ako bitong suklan. Sukol na ko niya. Kaya balagot ko ba? Pahumanas ako ka ng pag-toothbrush ng hilangos og CR. Pahumanas ako ka ng CR before ka mo gawas. What if naay mahitabo or what if naay mahitabo or madisgrasya siya. So, ako ang sala kay syempre, wala ko nagsunod sa iya dayon. Tapos twice a week, meron pumupunta from government para kunin si Lola para mag-exercise sila. Ganon. One time, kausap ko sila mama, mga kapatid ko pamangkin. Nag-enjoy na ako sa kaka-istorya sa kanila mama. Nalingat lang ako saglit guys, nawala siya doon sa likod ko. Oo, kasi sanay ako na naglilibot-libot lang siya doon sa park. Pagtingin ko na wala na siya guys, wala na gatakiang. Wala na gapiang-piang dito sa may park. Talagang hinanap ko, ilang beses talaga yan nangyayari. Parang inaano niya ako ba? Yan, hindi siya layasan ko nga to. Ayaw niya kasi yung sinusundan siya. Kasi dati, nahawakan ko yung likod nun. Meron kasi yun siyang parang belt lang ba? Nahawakan mo pag naglalakad siya. Siguro nahihiya siya. Kasi bata pa siya Nasa pa siya siguro. Mga 50s. So nasa 50s pa siya. So siguro nahihiya siya. Takiang siyang lakaw. Hanggang sa tumawag na ako kay Mr. Chen kasi hindi ko na kaya. Tapos, pinutol nila yung wifi nila guys. Oo, kasi
nag-ano sila ng, mag-change daw sila ng bagong wifi na medyo cheaper daw. Sobrang tagal talaga. Ang tagal-tagal. So, ang ginawa ko, bumili ako ng Chongqua card kasi yan yung card ko. Bumili ako ng pang isang buwan na internet. Grabe guys, kahit meron akong load, hindi talaga makapasok yung connection doon sa loob. Diyos ko, sabi ko mababaliw talaga ako dito sir kung hindi mo ako kukunin. Yan na. So yung ginawa ko, pandemic time yan guys ha, hindi makaagad-agad kuha si Mr. Chen. Hindi yan agad-agad na. Ano sabi niya, alam mo naman pandemic, sabi ko, ganito na lang sir, mag-transfer na lang kaya ako sa transfer na lang kaya ako ng factory worker. Kasi ngayon, di ba meron pang, na ano pa ngayon, pwede pa yung caretaker or caregiver to factory worker. Kasi nga, wala nang mahagilap yung mga company na galing Pinas kasi nga bawal. No, hindi pa hindi pa makabiyahe. So tumatanggap sila ng CG. Sabi ko kahit magbayad ako sir, okay lang. Ay naku, galit man si Mr. Chen. Sabi ko kahit dublihin ko pa sir yung napakapalit ko guys. Sabi ko tingnan mo sir, wala talaga ditong connection, mababaliw ako dito. Sabi ko, hindi ko na makausap ng maayos yung family ko. Baka mamaya ano na yung iniisip nila. Grabe yung struggle ko nun. Grabe yung stress ko doon. Wala akong stress sa pagkain, wala akong stress sa work. No, wala akong stress. Pero pagdating sa guys, dapat kasi may internet tayo. Kasi yun lang yung nakakawala sa stress natin. Na kunyari, tapos na tayo makipag-usap sa family natin. Pwede tayo manood ng YouTube, o di kaya mag-scroll sa Facebook. Diba? Kung makapag-scroll tayo sa Facebook guys, makapag-marites tayo, diba? Nawawala yung ano natin, yung pagod, or yun, makikita mo yung mga kapitbahay mo doon, mga kaibigan mo, lalo na family mo, may mga update. Oh. So yun. Tapos isang gabi pa nun, meron akong inabangan ng live every Friday kay Idol Loves Tataboy Chavez. Shout out sa Idol Loves kasi yun lang talaga yung libangan namin, YouTube, Facebook, TikTok. Pero that time talagang doon kami nag-ano sa YouTube. Ayan. So, di ba, walang connection sa sala, walang connection sa kusina, walang connection sa kwarto, mas lalo walang connection sa kwarto. So, yung ginawa ko, doon ako sa terrace. Doon ako sa terasa, no? Nakapatong ako doon. Winter yun super lamig. Naku guys, sinarahan man ako ni Lola Bells guys. Kahit anong gato ko guys, hindi talaga niya ako binuksan. Iyak-iyak na ako nun. Nag-aalala na sila ni Idol ko, a basic English, sila Idol Loves, kinausap na nila, okay ka lang dyan. Bilang ako. So, ayun na. Grabe yung yung iyak ko nun. Oo. Kahit anong gawin ko. Kahit ano yung palabog na ginagawa ko sa pintuan. Ayaw talagang buksan ni Lola Bells. Kaya, tumawag na talaga ako kay Mr. Chen. Yung agent namin. Sabi ko kay Mr. Chen, sir, hindi mo pa ako dito kukunin. Siguro pagkuha mo dito sa akin, baliw na ako. Wala na akong kapasidad na magtrabaho pa. Sabi ko sa kanya. So, ayan. Mga ilang weeks. Kasi, grabe na yan eh. Ilang months na talaga yung hintay ko para kunin ako. So, naka 6 months ako doon, guys. In total, naka 6 months ako doon. Diba? Yung hirap ko doon. Nakayanan ko pa yung 6 months. Parang kalbaryo talaga yung buhay ko doon. Parang impyerno. Yung happy ka lang pag nasa labas ka, pero pag nasa loob ka ng bahay, super sad ka. Para kang mababaliw. Additional pa, meron ka pang, tapos, may malalaman ka pa about doon sa Pinas. Diba? So, sobrang sakit. Sobrang parang doble-doble yung nararamdaman mong sakit. Dahil sa trabaho mo pa, may mga problema ka pang pinapasan-pasan sa Pinas. May back yan ha, 2020 yan siya. Hindi ko kaya. Sabi ko, babaliw na ako dito sir. Kaya yun, mga ilang weeks, pinuntahan ako ni Mr. Chen. Sabi niya, okay ka lang dito. Sabi ko, hindi. Sabi niya, sige, mag-ano ka, mga pinahintay na naman ako guys. Sabi ko, kayo na lang sir, kunin mo na lang ako sir. Sabi niya, hindi nga pwede, kulit-kulit mo. Sabi niya, alam mo naman pandemic ngayon. Pinagalitan na naman ako. Oh my God, pinagalitan ako ni Mr. Chen. Kasi as in, kinukulit ko talaga siya guys. Kasi hindi ko na talaga kaya. Ibabaliw na talaga ako. Wala akong masyadong trabaho doon. Kundi magbantay lang sa dalawa. Kasi laging nag-aaway nga. Referring ako ng dalawa. Sa umaga, nag-order ng food. Sa umaga, nag-order sa Food Panda yung pangatlong anak ni Lola Bells. Tapos, yung salitan yung panganay at pangalawa doon sa bahay. Pumupunta. Gine-check sila pag mga lunchtime. Yun. Doon sila pumupunta. Di kaya mga daladala silang food, ganun. Ang babait nila guys, ang babait. Yun lang talaga yung naging problema ko yung alaga ko, tsaka yung internet connection. Mababaliw yung mga OFW pag walang internet connection, kahit tanungin mo pa yan sila dyan mga nanonood. No. So, ayun na nga. Nakuha na ako ni Mr. Chen. Sobrang saya ko po. Pero, yung nangyari, nagstay pa ako sa agency noon mga ilang days, like 2 to 3 days ata. Nagstay ako sa agency. Tapos, wala naman kasing yung agency namin, walang accommodation. So, pinastay ako doon sa malapit lang na hotel doon sa Kasi dapat doon ako sa may bahay ni Mr. Chen. May dalawa na siya doon meron na siyang dalawa doon na
trabahante. Oh, tapos ikaw sasahig ka lang, tapos ano, ganito. Basta, hindi ko na lang isasabihin. Sa hotel, 1,200 ata yung isang araw doon yun. Grabe pa, oy. Yung TV ay meron pang bulto pa kayong likod. Hindi siya flat screen. Yung mga parang sinauna ba? Pero siguro friends ata yun nila Mr. Chen kasi kapag merong mga namatayan or mga pinol out na mga ano katulad ko, doon talaga dinadala. Sila nagbabayad. Tapos, ano pa ba? Kaya ko nga naisipan na i-offer to sa agency yung kabilang kwarto, yung kwarto dyan ba na bakante na ano, dito na lang sila mag-rent. 350 lang with aircon na, pwede na sila magluto at mag-washing, di ba? Big help din yan sa mga katulad kong walang work. Tsaka syempre kay Mr. Chen din kasi makasave sila, mas makamura sila. Isipin mo naman 1,200, tapos dito 350 lang, di ba? Hindi lang siya super ganda, hindi lang siya super ganda yung building, pero at least kung isipin mo, kung nagtitipid ka, hindi gugugo ka na dito sa Shipay Station. No? So yun. Yan guys, naka-transfer na ako, ay naghahanap na ako ng alaga that time. So, doon muna ako sa agency. Yun, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga videos. Yan, ingat-ingat po ang lahat and God bless. Guys, umuulan. Hindi ako nagdala ng payong kasi akala ko hindi na uulan. Iakap. So, ayun. Ayun guys, basa na naman tayo ngayon. Tsaka yung yung 5 ikot lang tayo guys. Ay, punta na ako sa Simple Mart. Bibili ako ng bigas ni Lolo Bells. Ligo na lang tanig uli. Pero na guys, dalian na natin. Basa na kayo. Bigas at kamote. Babush!